Let's talk about this rain. It's been 3 weeks now na ang Luzon ay inuulan dahil po sa habagat at literal po na bumabaha, umaapaw at lumalangoy po, especially sa Metro Manila. There is one thing na nagkaroon ako ng reflection about this rain that it can relate sa ating mga buhay, and that is the word consistency. Karamihan po ay hindi po nakapaghanda because of dahil ulan nga lang yan because many of us ay nakahanda lamang pag may bagyo, because alam natin ang bagyo ito ay malakas, ito ay delikado, but somehow we are not prepared itong ulan, kasi nga ulan nga lang yan. Simpleng patak, maya maya mawawala, and then patak ulit, and sabi natin ito ay parang wala lang, but hindi natin napapansin that because of its consistency na laging ulan for 3 weeks now, ito ay nagsupply ng maraming tubig. At dahil nga po sa kanyang pagiging consistent na buhos ng ulan, ito po ay nagdala ng flooding, overflowing sa kanyang sa mga ilog, and it creates overflowing flooding, Ganoon din ang buhay natin spiritual. We are too prepared by the major crisis. We are too prepared for the major battle sa mga buhay natin spiritual. Pero hindi natin nakikita, mga kapatid, at hindi natin napapansin at hindi natin napaghahandaan ang mga maliliit na bagay, yung mga simpleng patak, pero consistent, small compromises, small bitterness, small yung mga maliliit na bagay, yun pala ang magpapakasira sa atin. In contrast naman, somehow meron talagang malaking magbabago sa atin if we start that kind of consistency. Consistent ka sa maliit na panalangin, maliit na pagbabasa ng Biblia, maliit na pagpapasalamat, maliit na pagsamba, punta sa simbahan. That kind of small gestures but consistent, yan po ay malaking bagay na po pagdating sa ating Panginoon. So, wag niyo pong maliitin ang mga bagay-bagay, especially kapag ito ay palagi, sapagkat it can do harm with us na hindi natin napapansin. So, mga kapatid, especially sa Luzon, be safe always, and let us pray together. God bless us all.